Ano, may lakas talaga siya, oh. Kaya makipagsabayan sa 150cc pero hindi kayang tumagos. Malakas ang makina niya pero matipid. 85, 59, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99. Magwa 100 na yon. Ito nga pala yung Honda Click version 3. Shoutout Chanong Bagsik. Yung stock looks niya, maangas na. Gawa na itong harap. Tsaka dito sa tapaludo. Mukha na siyang nakatindig ng maayos na pang show. Kaya siguro maraming nahaling dito sa Honda Click na to. Kasi hanggang ngayon, siguro ito ang pinakamaraming unit na makikita ka sa kalsada. Every minute may makikita ka sa kalsada nito. Baka nga hindi lang every minute, baka every 10 seconds. Maybe, may makikita kang Honda Click. Yung sa mga specs, pwede nyo nang i-research yan. Napakadami na nagawa ng review nito. Sa tagal-tagal na rin naman ng Click 125, alam nyo nang lahat ng meron ng Click 125. And by the way, sige, 4-stroke, single cylinder, fuel injected, 125cc, liquid cooled. Ang gulong niya sa likod, by 14, sa harap naman, by 14. So maganda ang tindig, parehas ng size. LED ang mga ilaw sa harap. Disc brake sa harap, drum brake naman sa likod, naka-combi brake naman, kaya added safety na rin. Madalas sa atin, may misconception na dapat ang malakas na preno ay rear. Mali po yun. Front po, front. Kaya dinagdagan nyo na rin ito para kung sakali magpanik, mapisa ang left na brake lever kasi baka nasanay sa manual clutch. Good thing kapag pinisa mo, sasabay na rin yung harap. So added safety feature pero wag pa rin kayo mag-rely sa combi brake. Practicein nyo pa rin yung skills nyo. No wonder maraming nahuhumaling dito sa Honda Click. Kasi stock look yan, wala pa nababago. Sa sides, tingnan naman natin. Look at the taillights. Very simple lang ng design niya. Nagbe-blend sa motor. Sa Gedli. Dito naman sa panel niya, meron tayong panel dyan na napakasimple lang. Halos lahat ng kailangan mo nandyan na. Hindi naman kailangan maging sobrang komplikado niyan. Digital panel na siya. May dalawang pindutan dito, select at saka set. Susian natin, ganyan, conventional. Tapos dito sa seat, bukasan ng seat. Tapos ito naman yung switch ng ignition. Hindi masyadong malaki pero enough na para paglagyan ng mga gamit-gamit. Ito naman yung fuel tank niya. Itong upuan, sa tingin ko stock pa pero since luma na, may mga kalmot-kalmot. Then dito banda, ano nga to? Ayun, dinidiinan lang pala. Yan, may compartment dyan. And then may salpakan din doon ng USB. Yan, pwede kayong mag-charge ng cellphone nyo. Lagay nyo dyan sa loob. All goods na yan. Dito sa kabila, may konting lalagyan. Turn signal, busina, high and low, starter. Meron din siyang handbrake. Sa height ko, nasaktuhan lang. 5'6". Sakto lang siya. And by the way, medyo masikip itong legroom dito sa harap. Tukod na agad, oh. Kahit 5'6" lang ako, tukod na kagad siya. Pero enough na rin naman. Atras ka lang ng konti. Diba? Malawak pa rin naman yung upuan dito. At mga kapwa, isang mabilisan tayo bago natin reviewin yung performance. Shoutout muna, may bago tayong t-shirt by Adriatico. Sa mga tropa natin, naka Winner X dyan. Oh. Honda Winner X. Malamang sa malamang, alam nyo na Winner X, no? Sa baba, oh, meron siyang detalye by Adriatico. And sobrang presko lang niya isuot. Hindi siya mabanas isuot. Nice ba style? Magigit nyo to guys, search nyo lang yung official na mga shop ni Adriatico lang kayo gumit kasi maraming mga ekep na lumalabas nito, especially yung jersey natin. Ito t-shirt, meron din tayong long sleeve. Harap dyan, harap. Di ba? Long sleeve yan guys. Klomboy! Yan, si Ichan yung may-ari nitong Honda Click na to. So tara, performance review. Honda Click. Alam nyo guys, na-testing ko na rin to. Kaya alam ko na rin ang performance nito. Malakas siya. Diba? Kasi ito, pag nilubugan mo, meron siyang torque. Meron agad siyang hila. Nga lang, may main problem sa Honda Click. Hindi naman problem, pero siguro ganito na rin ang downside ng mga gantong kaliliit na mga scooter. Sa sobrang pagiging agile niya, tsaka maliit, hindi siya masyadong stable. Yung stability niya medyo kulang. Hindi katulad ng mga 150cc, syempre mas malalaking motor, mas matatatag sila. Acceleration test from 0. Let's go. Ayun, may hila siya, oh. Easy lang ang 60, oh. 80, easy lang din. 85, 90, 94,
95. See? Gets nyo yung point ko, guys. Sa 125cc kasi, marami na rin namang nakakapagsabi na ito. Dito kasi sa mga 125cc, si Honda Click yung isa sa mga may pinakamalalakas. And by the way, guys, wag na kayong mag-carb type. Promise, hindi nyo pagsisisihan kapag nag-fuel injected kayo na mga motor, especially ganitong scooter. Nako, wag na kayong mag-carb type. Yung Mio na natry ko na carb type, bitin, pahirap pa mag-80 yun. Pero ito, easy 95 or even 100. Uphill pa yung tinakbo ko doon, kaya medyo maganit pa yon partida. Pero kayang-kaya niya ako, naka-normal position pa, hindi pa naka-aero. Paano pag nag-aero yun, di ba? But the point is, solo or dalawa, nakakapag-deliver siya ng mabilis na speed. Nga lang, since 125cc ito, nandun pa rin yung feeling na kailangan mo pang bumuelo ng mahaba-haba bago mo makuha yung speed na yon. Yun naman ang advantage ng mga higher CCs, na mga 150cc ganyan, almost instantaneous yung lakas. Mararamdaman mo kagad. Hindi katulad ng 125cc, may lakas, oo, pero kailangan mo pang bumuelo. Speed and power and torque na taglay na itong Honda Click, hindi na masama to sa 125. Malakas na nga to kung tutuusin. Pero antayin nyo kasi si Giorno naka 4 valves. So feeling ko ma-outperform niya ang Honda Click. Pero sa nakikinikinita ko, itong Honda Click napakatipid din ng nito, ng makina na ito. Sabi nga ni Icha, napapanisan na siya ng gasolina. Sobrang tipid. Malakas ang makina niya pero matipid. Bibihira yung mga makina na ganon. Kasi syempre, sa panahon ngayon, isasakripisyo mo talaga yung fuel efficiency. Gusto mo ng performance. Pero kay Honda Click, lean ang mix nito. Kaya fuel efficiency niya ay mataas talaga. Sa mabilisan sabi, matipid siya sa gasolina. Game, from 0. May lakas talaga siya, oh. 75, easy, 85, 59, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, magwa 100 na yon. That's what I'm talking about, guys. Sakto yung preno, enough siya para sa 125cc na maliit. Hindi siya under braking power. Hindi kulang yung braking power niya kasi naka-combi brake na rin to. So added safety feature na rin. Kung magpanik kayo ng preno, may laban-laban kayo kapag naka-combi brake kayo. Feeling ko ma-outperform niya yung mga ibang available dyan na 125cc kasi strong enough na yung makina na ito. Kahit 125cc lang, palag na palag. Kaya makipagsabayan sa 150cc pero hindi kayang tumagos. Yun. Mas nararamdaman ko na bakit maraming gumigit ng Click 125 kasi napakatipid tapos may lakas talaga siya. Nga lang, again, sasabihin ko sa inyo, nandun yung feeling na parang laging kailangan mo pang bumelo, especially kung may angkas ka. Kasi syempre kapag may angkas, malamang sa malamang, mas mabigat yun, mas mahihirapan ang makina. Kung may kalakihang tao kayo, I recommend na gumit kayo ng 150cc. Malaking dalawang tao kung madalas kayong mag-aangkas, ganyan, go for 150cc. Pero kung solo rider na medyo malaki, ayan, walang problema. Kahit pa may angkas, kaya pa rin naman ng makina. Practicein nyo lang talaga kasi kailangan mo pa talaga siyang ibuelo. Pero powerful enough na. 125cc kumbaga, ito yung expectation ko sa 125. Nalampasan pa niya yung expectation ko sa 125cc kasi malakas na rin naman talaga. Marami pa tong ma-outperform na 125cc. Yun pa lang sa tipid, tsaka malakas makina di ba? Tipid ang makina pero malakas. May performance, di ba? Bonus na lang yung looks at saka sa upgrades, bahala na lang kayo kasi napakaraming piyesang available na itong Honda Click. Kayo na yung magsasawa sa mga available na pyesa dito. O kulangan pa kayo sa performance, pwede nyo pang i-adjust yan kasi sa tingin ko may potential pa to. Pwede ka bang bago sa panggilid, remap, yung mga ganyan. So may ibubuga pa to. Si malakas kung sa malakas. Pero tingnan natin kung paano siya makikipagbakbakan sa Giorno Plus.